Isang malawak na ilog ang humahati sa bayan ng Dakong Suba. Malinaw at malinis ang tubig nito. Kaya naman, ang kabuhayan ng mga tao ay pinagpala ng mga biyayang handog ng ilog. Ang sabi nga ng matatanda, may diwata raw na nagbabantay at nangangalaga sa ilog. Pero wala pa naman nakakakita rito. Ang sigurado, may isang batang masipag at tapat na bantay ng ilog. Si Andres. Bata! Huwag kang magtapon ng basura sa ilog! Wow! May bantay pala rito sa ilog. Parang tagalista na ng mga noisy sa klase. Di nyo ba alam ang kwento ng mga matatanda tungkol kay Loway? Siya raw ang diwata ng ilog natin. Sige kayo, pag nagalit sa inyo si Loway, baka parusahan kayo. Kaya, pulutin nyo ang kalat nyo. Dudumi ang ilog. Hala siya! Tinatakot ka na, inuutusan ka ba? Pulutin mo raw. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako takot sa diwata mo. Paano kung ayokong pulutin ng basura ko? Ha? Ako na lang. Duwag! Dahil sa likas na ganda ng ilog, isang araw, isang negosyante ang naging interesado na magbukas ng river cruise para lang sa mga turista. Dadami na ang mga turista. Dadami pa ang inyong kita. Pero siyempre, mas marami akong kita. Masisikat sa buong mundo ang Dakong Suba! Palakpakan! Sir, yung plastic nyo po. Ito, iho. Sabihin mo sa mga magulang mo, sumali na rin sa negosyong itatayo ko. Dumagsa nga ang mga turista. Parang araw-araw pista. Umunlad nga ang buhay ng mga taga Dakong Suba. Pero habang parami ang mga turista, parami rin ng parami ang mga basura ay tinatapon sa kawawang ilog. Mukhang walang nakapansin sa mga pagbabago, maliban kay Andres. Sumusobra na talaga ang mga tao. Mga mapang-abuso! Ayoko na! Sandali! Ikaw po ba si Loway? Ang diwata ng ilog? Mabuti ka ba, Andres? Nakilala mo ba ako? Muntik ko nang hindi makilala ang sarili ko sa dami ng mga basurang to. Kilala mo po ako? Oo naman. Ikaw na lang yata ang tunay na nagmamahal sa ilog. Mas mabuti pa siguro. Iwanan ko na ang bayan ito. Po? Saan ka po pupunta? Hindi ko pa alam. Siguro kung saan may pagmamahal at malasakit ang mga tao. Paalam. Loway! Huwag kang aalis! Paano na kami? Pag wala ng ilog?
Simula noon, humirap ang buhay sa dakong suba. Nalaman lang ng lahat ang tunay na halaga ng ilog sa buhay nila nang ito ay nawala na. Kung pupulutin namin ang mga basurang naipon, babalik din kaya si Loway at ang ilog? Nasa huli man lagi ang pagsisisi. Lagi namang kasunod nito ang isa pang pagkakataon para magbago. Para magkaroon ulit ng bagong simula. Nang magbalik si Loway at ang ilog, naging masaya at masagana ulit ang buhay sa dakong suba. Buti nilang nakinig sila at naniwala sa magandang halimbawa na pinakita ng batang si Andres. Natutuhan ng mga taga-dakong suba na mas alagaan at magmalasakit sa ilog na walang sawang nagbibigay sa kanila ng mga biyay. At paminsan-minsan, kung meron mang nakakalimot, bigyan lang ito ng konting paalala. Dito sa Pilipinas, may iba't ibang crabs na punong-puno ng character. May crabs na competitive at crab na naninipit pag nainis. Ow! Dumayo tayo sa San Jose, Occidental, Mindoro, na tinatawag na Marine Wonderland of Luzon. Kilala ang lugar na ito sa kanilang mud crab culture. Uy, ano kaya meron? Bakit kaya sila nagkakumpulan? Sila ang Team Harabas. May halos 1 million subscribers na sila sa kanilang YouTube channel, kung saan madalas sila nagpo-post patungkol sa crabs. Including this. Teka, mga crab na nangangarera? Kami ang Team Harabas! Nadiskubre namin na pwede palang ipag-race ang mga alimango dahil napansin namin na mabilis silang tumakbo kapag sila ay nasa lupa. Ginagawa namin ang crab racing bilang katuwaan lamang dahil katulad ng ibang karera ay nag-enjoy kami at masaya kami sa tuwing gagawin namin ito. Ang bawat crab ay nilalagyan nila ng number bilang palatandaan. Aling crab kaya ang mananalo? 1, 2, 3! Good job, crab number 5. Napili ko ang crab ko na ito dahil siya ay maliit, maliksi, agresibo. Siya ay bata pa kasi. Yan yung mga karakteristik na mabilis tumakbo sa isang crab. Ito ang land crab. Ito rin ang klase ng crab na ginagamit ng grupong Team Harabas sa crab racing dahil mabibilis daw kumilos ang mga ito kumpara sa ibang crab sa lugar nila. Para makaiwas sa predators, madalas silang nagtatago sa mud pits, kaya kailangan pa silang kapain sa ilalim ng lupa. Present din daw sa lugar nila ang pinakamaliit na crab sa buong mundo. Ito ang pea crab. As the name suggests, pea-size lang ito o mas maliit pa sa kuko ng tao. Naninirahan sila sa loob ng mga tahong o mussels. Ako po
Joy at ako po ang nasipit ng crab sa video. Mali po kasi ang pakakahawak ko. Buong lakas loob ko po hinawakan yung alimango para linisan. Yung pala, naalis na yung tali ng kanyang sipit. Kaya yun, nasipit na ako. So, masakit. Parang dinudurog yung laman. Papalabas, ganun po yung pakiramdam ng masipit ng alimango. Isa ang mud crab sa pinaka-common na crabs na nakikita sa Pilipinas. Ito rin ang madalas na gamitin sa pagluluto dahil malasa ito at maraming meat content. Kung ikukumpara ito sa land crabs, mas malaki sila ng kaunti kaya naman mas malakas ang kanilang paninipit. Alam nyo bang noong 2016, isang study tungkol sa grip ng coconut crabs ang isinagawa sa Japan? Ito ang uri ng crab na kayang magbukas ng coconut gamit lang ang kanilang claw. Napag-alaman dito na nakadepende ang lakas ng sipit nila sa kanilang body weight. For a 4 kg coconut crab, kaya raw nitong manipit ng almost 10 times ang lakas kung ikukumpara sa hand grip ng isang tao. Ibang uri man ng crabs ang ginamit sa study na yon sa Japan, delikado pa rin ang masipit ng kahit anong uri ng crab. Para kay Joy, ito raw ang naging remembrance niya sa karanasang iyon. May portion na namatay yung kuko ko. Tapos ito, 1 week siya, totally walang nararamdaman tong tip ng aking daliri. Wala talaga siya nararamdaman. Pero ngayon, okay na siya, healed na siya. Mabuti na lang at may mga kasama raw siya sa bahay na tumulong sa kanyang makawala rito. Stay. Ano ba ginagawa mo? Ano ba itong crabs, ito yung tinuturo mo. Sige, gusto mo ba? Para... Uy! Dakila! Ito, para sa'yo. Sige na. Don't tell me. Takot ka sa crabs? Oh my God. Takot ka pala sa crabs, ha? Alam ko na. Dakila, crabs. Dakila! At sino pa nga bang perfect friends to call kung hindi ang mga nakasama natin kanina? Sa kanilang vlogs, pinapakita rin nila kung paano ang tamang pagkapa o paghuli sa crabs o alimango. Paminsan-minsan may mga dumadayo pa nga para lang makasama sa crab hunting nila. Ako pala yan. Tama ba ito? Nasubukan ko na rin noon na humuli ng land crabs kasama sila. Tsura niya, tara. Okay. Mga kaha, magbibigay ako ng tape ng tamang paghawak ng alimango na hindi tayo masipit. Ganito ang tamang paghawak. Sa likod. Para hindi ka masipit.